Napagdesisyonan nilang i-celebrate ang 6 months ng kambal sa Disneyland kasama si Paloma, Elsa at Justin. Matapos ang kasal ng mag-asawa ay umuwi na rin ng Pilipinas si Justin dahil marami siyang trabaho na kailangan niyang gawin. Hindi na rin sila nakita ni Paloma simula noon. Bihira rin silang mag-usap sa phone dahil kay Justin binigay lahat ng trabaho. Magkikita-kita na lang sila sa Hong Kong. Madaldal at palatawa na rin ang kambal sa tuwing kinakausap ang mga ito. Maingay na rin sila kaya silang halos bumuboses sa loob ng bahay. Bukas ng gabi tayo manunood ng fireworks, wika ni Paloma habang nakating siya sa listahan ng gagawin nila. Nasa hotel na sila at nagpapahinga. Sisimulan na rin nilang mamasyal pagkatapos nilang makapagpahinga at kumain. Nang matapos silang kumain, ay dumiretso na sila sa lugar na pupuntahan nila. Tig-isa ng stroller ang kambal kaya hindi sila nahihirapan na buhatin ng mga to. Tuwang-tuwa rin ang kambal dahil marami na naman silang nakikita. Walang sawa silang nanguha ng picture kasama ng mga naka-mascot. Tuwang-tuwang hinahawakan ni Rihanna ang mascot. Pilit naman siyang pinapaharap sa camera pero nakatuon ang atensyon nito sa naka-mascot. "Hello baby, I'm here," wika ng isang naka-mascot. Napatingin naman doon si Rihanna sa kanang sayaw ang naka-mascot. Tuwang-tuwa ang kambal lalo na kapag nilalarong mga to. Perfect, nakangiting saad ni Paloma dahil nakatingin ang kambal sa kamera habang tumatawang mga to. Sa iba naman tayo, wika ni Paloma sa kanauna itong maglakad. Napapatingin naman sa paligid si Paloma dahil kanina pa siya may hinihintay na tao. Hindi nito nagawang makarating sa oras kaya hindi nila nakasabay na mamasyal. Kanina pa siya tingin ng tingin sa phone niya pero hindi na ulit nag-reply sa kanya si Justin. Sabi niya nandito na siya pero bakit wala pa siya? Naligaw ba siya? Mahina niyang usal sa sarili niya. Muli niyang tinext si Justin pero hindi to nag-seen at nag-reply sa kanya. Tinawagan niya na to para malaman kung nasa na siya. Napakunot siya ng noo sa kanya nilibot ang paningin niya na may marinig siyang phone na nagre-ring. Tinignan niya sa paligid kung nasaan si Justin pero hindi niya ito makita. Nasaan ba siya? Is he hiding? Tsk! Nababadtrip niyang wika dahil kanina pa niya na-explain kung nasaan sila pero hanggang ngayon hindi pa rin sila nahahanap ni Justin. Muli niyang tinawagan ang number ni Justin at muli niya na namang narinig ang ring nito kaya nilibot niya ng paningin niya sa paligid niya. "Nasaan ka ba? Nababatrip na ako ha?" Inis niyang saad dahil pinatay ni Justin ang tawag niya. Muli niyang pinaring ang phone ni Justin at narinig niya ito sa likod niya kaya mabilis siyang lumingon pero si Santinong nakita niya. "Pinagtitripan niyo ba ako? Isa pa, papauwiin ko ng Pilipinas ang kaibigan mo." Inis na wika ni Paloma kay Santino. "Masyado ka namang mainitin ng ulo," wika ni isang boses sa likod ni Paloma, kaya nilingon niya ito. Matamis namang nakangiti sa kanya si Justin habang may hawak itong isang bouquet ng bulaklak. "Namiss kita." Sinserong saad ni Justin, na mula naman ng mga pisngi ni Paloma sa kanya iniwas ang paningin niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niyang nasa likod ni Justin. Tinignan niya naman ito at binasang nakasulat, "Will you be my girlfriend?" Napalunok si Paloma nang mabasa niya yon. Paano nakumbinsi ni Justin ang mga kapwa nila turista na hawakan ng mga printed words? "Justin!" Mahina niyang usal sa kanya tingnan sa mga mata si Justin. Ibinigay na ni Justin ang hawak niyang bulaklak saka siya ngumiti. "Hindi ko pa naririnig ang sagot mo," ani nito. Muling tinignan ni Paloma ang mga taong may hawak na mga words. Nahiya siya dahil inabala pa talaga nila si Justin. Sa sobrang kaba ni Paloma ay halos marinig niyang tambol ng puso niya. Hindi niya rin alam ang isasagot niya. Nahihiya siya dahil sa public pa talaga ito ginawa ni Justin. "Binigla mo naman ako," nakayuko niyang wika. "Naintindihan ko, nape-pressure ba kita?" "I'm sorry," ani ni Justin. Umiling naman si Paloma. "Hindi naman, nabigla lang ako pero sige," sagot niya na ikinakunot ng noo ni Justin dahil hindi malinaw ang sagot ni Paloma. "Sige, what does it mean?" Paninigurado niya, nahiya na ulit si Paloma na sumagot. "Oo, oo ang sagot ko sa tanong mo." Nahiya niyang sagot saka siya yumuko. Napangiti naman si Justin at halos gusto niya nang tumalon sa saya. "Yes," mahina niyang wika sa kanya kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Nanonood naman sa kanilang mag-asawa at si Elsa. "Talaga? Ibig sabihin tayo na." Ulit niya kaya naman sinamaan siya ng tingin ni Paloma. "Gusto pa ulit-ulit? Gusto mong bawiin ko? Bingi-bingihan?" Ani ni Paloma na ikinatawa ni Justin. "Thank you. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na sinagot mo ko. Sa edad natin, kapatid ang turing mo sa akin pero hindi naging hadlang yon para mahalin mo ko. Thank you so much, Paloma. Namiss kita."
Nakangiti niyang saad. Natawa at napapailing na lang si Paloma dahil ramdam niyang kaba ni Justin. Kinuha na ni Santino mga printed words sa mga taong nakausap ni Justin. Ibinigay niya na ito sa bagong sekretary niya para ilagay ito sa sakyan nila. Sige na, humiwalay na kayo sa amin para ma-enjoy niyo naman ang pamamasyal. Wika ni Lian. Ngumiti at tumango naman si Paloma. Magkita na lang tayo before dinner, saad pa ni Lian bago sila umiwalay. Nakaplano naman na lahat ng lugar na pupuntahan nila, kaya mabilis silang magkikita-kita. Nakasunod sa kanila si Elsa. Mabagal lang ang bawat lakad nila dahil ayaw naman nilang mapagod ang lola nila. Naglakad-lakad lang naman sila habang tumitingin sa paligid. Tig-isa silang mag-asawa na nakahawak sa stroller ng kambal. Ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag ganito lang tayo. Tahimik at payapa ang buhay. Sa sobrang saya mo, hindi mo na namalayang lumilipas na naman ang maghapon. May mga pinag-awayan man tayo pero naayos din naman natin bago matulog sa gabi. Nakangiting wika ni Santino habang nakamasid sa paligid. Ngumiti naman si Lian. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag kontento ka na sa buhay. Hindi man araw-araw masaya pero okay na ako sa ganito, sagot niya. Hinawakan ni Santino isang kamay ng asawa niya habang tig-isa nilang kamay ay nakahawak sa stroller ng kambal. Lakad lang sila ng lakad habang pinagmamasdan ng paligid nila. Pagsapit ng hapon ay nagpahinga na muna sila bago nagtungo sa restaurant. Pagdating nila sa restaurant ay nandun si Paloma at Justin na masayang nag-uusap. Oh, nandito na kayo. Akin na yung kambal. Namiss ko sila. Ani ni Paloma sa kanya kinausap ang kambal. Kumusta? Kanina pa kayo dito? Tanong ni Santino kay Justin. Halos kararating lang din namin, sagot ni Justin. Kumusta naman ang unang araw niyo bilang magkarelasyon? Nangaasar na tanong ni Santino. Natawa naman si Justin sa kanya. Okay naman, I can handle her. Sagot niya saka siyang ngumisi. Natatawa lang naman si Santino. You should. Mahirap intindihin ng mga babae. Minsan nahihirapan pa akong intindihin ng asawa ko. Paano pa kayang ugali ng ate ko? Malala pa yan? Mahina niya saad saka sila nagtawanan. Good luck, pahabol pa ni Santino. Hindi naman sila naririnig dahil nakatuon ng atensyon ng mga babae sa kambal. Nang dumating na mga order nila, ay nagsimula na silang kumain. Ikaw na pala ang new CEO ng VLG. Congrats, wika ni Lian kay Justin. Thank you, hindi naman magiging posible yun kung hindi ako pinagkatiwalaan ni Santino. Sagot naman ni Justin, kumindat lang naman sa kanya si Santino. Si Santino ng bagong presidente ng kumpanya at dahil si Justin ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat, ito nang pinili niyang maging CEO. Still congrats, you deserve it, wika ni Lian. Thanks, nakangiting sagot ni Justin. Masaya silang kumain ng hapunan habang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Nang matapos silang kumain ay nagpahindag na muna na sila bago nagtungo para manood ng fireworks. Bagong oras ng fireworks ay naghanap na sila kaagad ng magandang pwesto para makita rin ng kambal ang makulay na kalangitan. Magkahawak kami silang mag-asawa habang nasa stroller pa rin ng kambal. Masaya rin nakangiti si Elsa dahil ngayon lang siya nakakapag-out of the country. It's so beautiful, usal ni Lian habang namamanghang pinapanood ang sunod-sunod na pagputok ng fireworks. Mas maganda ka pa rin dyan, love, wika ni Santino. Nambobola ka na naman. Hindi naman ako ng bola kahit kailan sa'yo, love. Sagot naman niya, napapangiti na lang si Lian. Tahimik nilang pinanood ang magagandang fireworks hanggang sa matapos to. Nang tingnan nilang kambal ay pareho na nakatulog kaya hinayaan na lang nila to. Masaya silang namasyal na maghapon. Nang matapos ang fireworks ay bumalik na sila sa hotel para makapagpahinga. Dahil panibagong pasyal na naman kinabukasan, nauna na mag-shower si Lian habang si Santino nagbabantay sa kambal. Maaga ring nakatulog si Elsa dahil sa pagod kaya hindi na nila pinaalagang kambal. Nasa kabilang kwarto naman si Paloma at Justin. Nang matapos mag-shower si Lian ay binihisan niya na rin ang kambal sa kapinadede ang isa. Diretso lang naman ang pagtulog ni Rafael kaya inuna ni Lian ang pagdedehen si Rihanna. May gagawin ka pa ba, love? Ako nang bahala dyan, saad ni Santino nang matapos siyang mag-shower. Manguha ka na lang ng breast milk saka mo ilagay sa warmer para makapagatas na rin si Rafael. Bago tayo matulog. Utos ni Lian na sinunod naman ni Santino. Kahit tulog si Rafael, ay dumedede lang naman ito. Nang makaubos sila ng isang bote ng gatas ay diretso lang ang tulog nila. Binabana nila ito sa crib. Nadala nila saka sila nahiga sa kama para makapagpahinga na rin. Kinabukasan pinagpatuloy nilang pamamasyal nila hanggang matapos ang bakasyon nila sa Hong Kong. Bumalik din sila kaagad ng Switzerland pagkatapos. Nasa balcony ng kwarto si Lian habang nakatingin siya sa bilog na buwan. Nasa kabilang kwartong kambal kaya wala silang ginagawa.
Pinuntahan naman siya ni Santino na makapag-shower to. Malalim yatang iniisip mo. May problema ba? Tanong ni Santino saka siya naupo sa tabi ng asawa niya. Iniisip ko lang kung kaya ko na bang harapin si Tita Emilia. Sagot niya. May schedule na sila para bumalik ng Pilipinas pero 1 linggo lang ang itatagal nila. May gusto ka pa bang sabihin sa kanya? Kuryosong tanong ni Santino. Tumango naman si Lian. May mga tanong lang ako na siya lang ang makakasagot. Napatango-tango na lang si Santino saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Ilang buwan na rin na nakalipas simula nang makulong siya. Palihim ko pa rin siyang pinapaimbestigahan para malaman ko kung may ginagawa pa itong hindi maganda kahit nasa loob siya ng kulungan. So far, wala naman na siyang kinokontak sa labas ng kulungan. Ani ni Caleb. Napabuntong hininga naman si Lian. Hindi na siya sumagot. Humilig na lang siya sa balikat ni Santino sa kanila pinagmustan ang bilog na buwan. Dumating ng araw ng flight nila pauwi ng Pilipinas. Masaya naman silang sinalubong ni Sonia at Henry. Niyakap kagad ni Sonia si Santino at si Lian habang si Paloma ay iwas pa rin sa kanyang ina. Welcome home, ani ni Sonia. Sa kanya nilapitan ng kambal. Sumakay sila sa isang van. Tuwang-tuwa si Sonia na makarga ulit ang kambal. Hawak niya si Rihanna habang nakay Henry naman si Rafael. Tumuloy na sila sa bahay ng mga magulang nila dahil yun ang request ni Sonia. Tahimik pa rin si Paloma na tila ba hindi pa nabubura ang galit sa puso niya. Hindi pa rin niya nakalimutan ang halos siling ni Sonia na sana'y si Bianca na lang ang naging anak nito at hindi siya. Nakatingin lang sa labas ng bintana si Paloma. Nililingon siya ni Sonia pero walang pakialam sa kanya si Paloma. Lumipas ang araw na pagdesisyon na ni Lia na bisitahin si Emilia sa kulungan. Pupunta na sana siya nang maalala niya si Trixie at ang kanyang ama kaya dumiretso siya sa kumpanya nila. Nang malaman ni Warren na nasa office niyang anak niyang si Lian ay mabilis nang tinapos ang meeting. Sinama niya si Trixie para puntahan si Lian. Nang bumukas ang pintuan niya napalingon doon si Lian. Anak, nandito ka nga, masayang wika ni Henry. Sa kanya niyakap si Lian. Tipid namang ngumiti si Lian. Tinignan ni Lian si Trixie na tahimik lang. Kumusta ka? Tanong niya dito. Ngumiti naman si Trixie sa kanya. Ayos lang. Ikaw, kumusta? It's been a while. Mabutit na isipan mo umuwi dito. Sagot nito. Napangiti naman si Lian. Akala niya ay galit sa kanya si Trixie. Magbabakasyon lang kami. Uuwi din. Gusto ko lang ding bisitahin at kumustahin kayo. Saad niya. Natahimik naman na sila dahil hindi alam ang sasabihin sa isa't isa. I'm sorry. Sabay na wika ni Lian at Trixie. Nagtingin na sila sa isa't isa saka siya napangiti. Sorry for what? Wika ni Trixie saka siya bahagyang tumawa. Kung iniisip mong sinisisi kita dahil sa nangyari kay Mommy, don't worry. I'm not mad. Nakangiti niyang saad. Tipid namang ngumiti si Lian. Masyado niya bang pinag-isipan ng mga taong akala niya ay galit sa kanya? Hindi na ba kayo titira dito? Tanong ni Trixie. Umiling naman si Lian dahil wala na silang balak. Ayaw na ni Santino. Gusto niya na malayo kami dito para kalimutan ang mga nangyari. Bibisita na lang siguro kami every year. Napatango-tango si Trixie. Mabuti naman kung ganon. Pasensya na sa mga nangyari. I'm sure nang dahil kay Mommy kaya ayaw niya nang tumira dito. Naintindihan ko naman. Huwag kang mag-alala, pinagsisisihan na ni Mommy ang mga nagawa niya. Sana mapatawad mo siya. Hindi man ngayon pero pagdating ng panahon. Si Lia naman ang tumango. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa mga personal nilang buhay. Siya nga pala, may shares ka rin sa kumpanya. Ibigay mo na lang sa akin ang bangko mo para isend ko na lang sa iyo ang mga shares mo every year. Ani ni Trixie pero umiling si Lian. Hindi naman na kailangan. Napoprovide naman ni Santino lahat ng kailangan namin. Sobra na rin yun dahil halos lahat ng kayamanan ng pamilya niya ibinigay sa kanya. Wala akong balak na makihati pa sa'yo. You're the legal daughter kaya karapatan mong manahin yun lahat. Mga magulang mong nagpagod para may manahin ka. Pero anak ka rin daddy kahit na anak ka niya sa labas. Kunot noong wika ni Trixie pero ngumiti lang si Lian. Pero hindi ako anak ng mommy mo. Ang mommy mo ang legal na asawa kaya ikaw ang may karapatan na manahin ang lahat ng kayamanan ng mga losero. Hindi na ako maghahabol doon. Sapat na sa akin yung mga ibinigay ni daddy na properties. Ani yan ikinatango-tango na lang ni Trixie. Muli siyang natahimik. Napapangiti naman si Trixie saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Siguro kung naging malapit lang tayong dalawa sa isa't isa noong mga bata pa tayo, baka walang gulong nangyari. I'm sorry, Lian. I'm just mad dahil nagkaroon nga ako ng kapatid pero sa ibang babae naman. Nasaktan lang ako dahil nasaktan si Mommy. I'm sorry kung naging masungit ako sa'yo instead na tanggapin ka. Napuno ng inggit ang puso ko kaya ayaw ko tang ituring na kapatid. Matalino ka, maganda at ikaw yung palagi nagugustuhan ng mga lalaki nagugustuhan ko.
Sinserong saad ni Trixie. Ayos lang yun, naintindihan ko naman, nakangiting sagot ni Lian. Bahagya lang naman na ngumiti si Warren. Ako ang dapat na mag-sorry sa inyo dahil kasalanan kong lahat. Sa akin nagsimulang lahat ng gulo. Hindi rin naging malinaw ang lahat na sa Maui mo kaya napuno siya ng galit. Wika ni Warren habang nakatingin kay Trixie. Kung sinabi ko lang sana sa kanyang maaga, baka hindi niya naisip na hahatian ko pa si Lian ng mga pinaghirapan naming dalawa. I know that you're still mad at me because of what I did to her years ago. Sad ni Warren. So bago tayo magdramahan dito, tumatawang wika ni Lian para gumaan ang ambience nila. Pwede bang kumain na muna tayo? Nagugutom na ako eh. Dagdag niya na sinang-ayon na naman ng mag-ama. Sabay na silang lumabas ng kumpanya para maghanap ng restaurant na pwede nilang pagkainan. Habang kumakain ay nagkwekwentuhan lang sila tungkol sa mga personal nilang buhay. Gusto nilang magsimula ulit bilang pamilya. Siya nga pala, na-receive ko yung invitation mo pero I'm sorry hindi ako nakarating. Nahihiya pa rin kasi ako magpakita sa'yo. Saad ni Trixie. Ayos lang, punta ka na lang sa first birthday ng mga bata, sagot ni Lian. Oo nga pala, kamusta na sila? Nakikita ko sila sa picture, ang kakit nila. Nagpatuloy pa na lang magpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa matapos silang kumain. Nagstay pa sila ng kalahating oras sa restaurant para bumaba ang mga kinain nila. Nang matapos sila lumabas na rin sila. Binuksan na ni Warren ang pintuan na unang sumakay si Trixie. Hindi naman sumakay si Lian kaya napatingin sa kanya mag-ama. Hindi ka pa ba sasakay? Tanong ni Trixie. Dito na lang ako. Gusto ko sanang bisitahin si Tita Emilia. Is that okay? Pagpapaalam ni Lian. Oo naman, basta kaya mo na siyang harapin. Wala namang problema sa akin. Mabuti na rin yun para makapag-usap kayong dalawa. Nakangiting sagot ni Trixie kaya napangiti na lang din si Lian. Hihintayin ko na lang ang asawa ko dito dahil kanina pa ako nagpasundo sa kanya. Baka malapit na rin yun dito. Ani ni Lian. Kung ganun, mauna na kami. Kapag may oras ka ulit, bisita ka sa bahay. Ipagluluto kita. Nagtatawa na naman silang magkapatid. Kumaway na lang si Lian nang umalis ng mga ito. Naghintay pa siya ng halos 5 minuto bago dumating si Santino. Sumakay naman siya kaagad sa passenger seat sa kanya matamis na nginitian ang asawa niya. Kumusta? Ayos lang ba ang pakikipagkita mo sa kanila? Tanong ni Santino. Masigla namang tumango si Lian. Oo naman, Trixie is not mad at me. She also apologized. Alam mo ba love, gumaan yung dibdib ko. Alam mo yung parang nabunutan ka ng tinik? Ganun yung naramdaman ko ngayon. Alam ko hindi pa kita tao na ginawa ni Trixie sa akin. I feel it. I feel that she's sincere. Tuwang-tuwang pagkukwento ni Lian dahil nakangiti pa ito. Natutuwa naman sa kanya si Santino. He is happy because of his wife now has peace of mind. You happy? Tumango-tango naman si Lian na para bang isang bata. Napapangiti na lang si Santino. I'm glad that you are happy. Dagdag pa ni Santino dahil sa tuwing nakikita niyang kinikilig sa tuwang asawa niya, ay masaya na rin siya. Dumiretso na silang dalawa sa kulungan kung saan nakakulong si Emilia. Nang makababa sila, hinawakan ni Santino ang kamay ng asawa niya. Saka sila sabay na pumasok ng kulungan. Pinapasok naman sila kaagad ng gwardya. Naghintay na si Lian habang si Santino ay nasa entrance. Nakatingin lang kay Lian. Ayaw niyang makasali sa usapan ng dalawa kahit nagalit pa rin si Santino sa ginawa ng madrasa ni Lian. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Lian. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Emilia. Inalis na muna ang poses nito. Nang makita niya si Lian, nilapitan niya na ito. Nahiya siyang harapin si Lian pero gusto niya na rin itong makausap. Tinitigan ni Lian si Emilia habang si Emilia hindi makatingin sa mga mata ni Lian. Hindi ko alam kung sapat na bang dahilan yon para ipapatay niyo ako. Sana kinausap niyo na lang ako, tita. Wala naman akong balak na makipag-agawan pa sa kayamanan niyo. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na makisali pa sa pamana na yan. Masaya na ako sa itutulong niyo sa amin ng lola ko. I know my place, kaya bakit naisip niyo na makikihati pa ako? Diretso niyang wika. Napayuko naman si Emilia. Yun ang malaking pagkakamali na nagawa ko. Tanging sagot ni Emilia dahil mas inuna niyang magalit kaysa ang kausapin sila. Kayo na rin ang halos nagpalaki sa akin. Araw-araw tayong magkakasama sa isang bahay. Ang lola ko man ang nag-alaga sa akin pero kayong naging guardian ko. Nung nag-aral kaming Trixie. Gusto ko lang sanang itanong ni, minsan ba hindi niyo ako tinuring na anak ninyo? Alam ko bunga ako ng kasalanan ni Daddy. Pero umasa ako na kahit papano, hindi kayo nagtanim ng galit sa akin. Tipid nang ngumiti si Emilia sa kanya sinalubong ang mga mata ni Lian. I'm really sorry, Lian. Naging mahalaga ka rin sa akin pero hindi ko alam. Bigla na lang akong binalot ng kasakiman at kasamaan nang makita ko ang will testament ng daddy mo. Marami akong isinakripisyo para magkaroon ng magandang buhay ang anak ko at ayaw ko may ibang taong aagaw nun. Nabasa kong will testament ng daddy mo. Puro pangalan mo nakalagay sa mga properties kaya akala ko hinati niya ng kayamanan namin na mag-asawa para sa'yo. Ang pagkakamali ko lang,
Hindi ko man lang tinanong ang daddy mo tungkol doon. Wala akong alam na bumibili pala siya ng properties gamit ang sarili niyang pera at ang mga perang nakukuha niya sa'yo. Nauna yung galit at puot ko. Bumalik yung nararamdaman ko nung niloko niya ako. Bumalik sa alaala ko yung kayong handa niyang piliin kaysa sa amin ni Trixie. Hindi naman yan magstay ng daddy mo sa amin kung hindi ko lang siya tinakot na sisirain kong buhay niyong mag-ina hanggang sa gumapang kayo sa hirap. Pinilit kong tanggapin ka pero hindi ang i-share ko rin sa'yo ang mga pinaghirapan ko. I'm sorry for what I did. Hindi ko na yung ibabalik dahil habang buhay ko ng pagbabayaran ng kasalanan ko sa'yo. Ani ni Emilia sa hilaw na tumawa. Nakakatawa lang kung paano ka protektahan ng tadhana. Sa tuwing gusto kang ipapatay, si Trixie ang nasasaktan. Dagdag pa niya. Naintindihan kong nararamdaman niyo pero hindi ko akalain na aabot tayo para ipapatay ako. Nung panahon na pinagtanggol niyo ako noon sa mga magulang ng mga kaklase ko na nangaaway sa akin, umasa ako na tinanggap niyo na ako. Nagkaroon ng pag-asa sa puso ko na magkakaroon ako ulit ng isang ina. Kasalanan ko naman na umasa ako pero sana kinausap niyo na muna ako. Okay lang kahit na magalit kayo sa akin. Kung bakit kailangan ko pa sumali sa paghati-hati ng kayamanan. At least naman, nalaman niyo na sanang hindi ako interesado. Mapait na ngumiti si Emilia. Mababaw ang galit niya kaya namatayan siya. Kaagad ang naisip niya. Inisip niya na hindi pa nakontento si Leah na kinuha siya, pinalaki, pinakain, binihisan at binigyan ng magandang buhay. Tapos makikihati pa sa kayamanan. Wala akong ibang masabi kung hindi sorry. Alam kong galit ka. Hindi rin kita pinipilit na mapatawad mo ko. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko ng kapalaran ko. Tanggap ko ng kaparusahan sa akin. Sana maging sapat na yun para mabayaran ko mga kasalanan ko sa'yo. Naintindihan ko naman kung hindi pa sapat. Seryosong saad ni Emilia. Napapabuntong hininga na lang si Lian. Naawa siya dahil sa sinapit ng madrasta niya pero wala siyang magawa dahil nahatol na sa kanyang kaparusahan niya. Nang matapos silang mag-usap ay umalis na rin kaagad si Lian. Mapait na ngumiti si Emilia habang nakasundang paningin niya dito. I'm really sorry anak, may hina niyang usal. Mabilis ang pinali sa mga luhang lumandas sa mga pisngi niya. Tumalikod na siya kaagad at pumasok na sa selda niya. Naalis ng lahat ng mga bumabagabag sa puso ni Lian. Malungkot man siya dahil ganitong sinapit nila, pero masaya siyang okay ng lahat. Nilaan nilang oras nila para makipagbonding sa pamilya nila. Ginawa naman ni Sonia ang lahat para makuha ulit ang loob ng mga anak niya at makuha rin ang loob ni Lian. Mabilis lang namang nagpatawad si Lian, kaya hindi nahirapan si Sonia, samantala naman na mag-isang tinatapos si Trixie ang mga trabaho niya. Siya ng bagong CEO ng kumpanya nila pero hindi niya akalain na hindi pala siya magiging masaya kapag nakuha niya ng pinakamataas na posisyon. CEO nga siya pero napakarami niya namang kailangan gawin. Tinignan niyang relo niya, kanina pa niya hinihintay ang kamiting niya. Nasaan na ba yon? Usal niya sa sarili niya. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas na ang pintuan. Pumasok naman si Enzo na nakasuot at nakaayos ang buhok. Napataas ang kilay ni Trixie. Anong ginagawa mo dito? Masungit niyang tanong. Ngumiti naman si Enzo. Hindi ba't kanina mo pa ako hinihintay? Sagot niya naman. Ikaw ang kamiting ko ngayon? Paanong? Wala kang tiwala sa akin na naabot ko to? Nag-focus ako sa business kung maghiwalay tayo kaya nagkaroon na rin ng iba't ibang business ang pamilya namin. Pwede na ba nating simulan ng magpirmahan ng kontrata? Nakangiting saad ni Enzo. Natawa naman si Trixie dahil hindi pa man sila nag-uusap tungkol sa proposal. Pirmahan na kaagad. Naupo naman si Enzo sa kahinarap si Trixie. Anyway, kamusta ka na? Tanong niya. Okay lang naman. Everything is fine. Nakangiti niyang sagot. Nabalitaan ko yung nangyari sa mommy mo. I hope you're fine. Tumangutango si Trixie sa ngumiti para ipakita na okay lang siya. Noong pinuntahan kita sa bahay niyo nung gabi na, may gusto sana akong sabihin sa'yo noon. Pero ayaw kong magalit ka, lalo na't wala akong ebidensya. Pag-iiba niya ng usapan. Kunot noon naman siyang tinignan ni Trixie. What do you mean? Kuryoso niyang tanong. Gusto ko sanang sabihin na nakita kong mommy mo at ang chief of police na nag-uusap. Narinig ko lang na balak nilang ipaligpit si Lian. Pero hindi ako sigurado. Sa narinig ko kaya, pinagsawalang bahala ko na lang. Ayaw kong makagulo, lalo na't wala akong solid evidence. Sagot niya, tipid na lang nang ngumiti si Trixie. Nahatulan na ng pagkakakulong ang mommy niya. Ganon din ang naging kasamahan nito kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Kung nag-aalala ka para kay Lian, don't worry. Wala nang gagawin si mommy sa kanya. Honest ni Trixie. Sa'yo ako nag-aalala. Santino can protect his wife, pero ikaw, mag-isa ka lang. Are you really okay? Seryoso ng tanong ni Enzo. Yeah, I'm fine. Nakapag-usap na rin kami ni Lian and we're fine. Napangiti naman si Enzo. Mabuti naman kung ganon. Anyway, pag-usapan na natin yung kontrata. Balik niya sa usapan nila. Ikaw lang naman kasi itong nililigaw ang usapan. Nagtawanan naman silang dalawa saka sila nagsimulang mag-usap tungkol sa negosyo. Naging masayang pananatili ni Lian at Santino ng Pilipinas. Nag-enjoy din ng mag-asawang Sonia at Henry
naalagaan ang mga apo nila. Kulang sa kanilang 1 linggo pero wala naman silang magagawa dahil yun lang ang tagal ng bakasyon ng mga anak nila. Maayos ng lahat pero pinili pa rin ni Paloma na sumama sa kanila sa Switzerland. Ayaw niyang iwan at lumayo sa mga pamangkin niya. Bago sumikat ang araw ay gising na si Lian at Santino. Kinuha na nilang kambal na nasa kabilang kwarto saka isinakay ang mga ito sa stroller at lumabas ng bahay para magpainit. Balot na balot sa jacket ang kambal dahil magsisimula ng winter. Malamig ng simoy ng hangin. Naglakad-lakad sila habang tulak-tulak na lang stroller ng kambal. Napapangiti na lang si Lian dahil wala nang bigat sa dibdib niya. Di naman niyang simoy ng hangin na yumayakap sa kanya. Mapayapa na rin ang isip niya. Wala na siyang ibang iniisip kung hindi ang mga anak niya at ang asawa niya. Nang makakita sila ng bench ay naupo na muna sila. Tinapat nilang kambal sa araw dahil hindi pa naman masakit ang sikat nito. Akala ko hindi na natin mararanasan yung ganito katahimik at kapayapang buhay. Akala ko wala nang katapusan ang lahat ng mga pagsubok sa atin. Wika ni Lian habang nakatingin sa kawalan. Napangiti naman si Santino, pareho sila ng nararamdaman. Akala nila hindi na nila mahanap ang katahimikan at ang kasiyahan. Kung iisipin mo, parang hindi mo alam kung kailan ka nakaalis sa madilim mong buhay. Nakakatawa lang isipin na bigla na lang tayong dumating sa buhay ng isa't isa. Hindi ko pa rin makalimutan yung mukha mo nung araw na inalok mo ko ng kasal. Ang pakasalan ka nung araw na yon ang pinakamagandang desisyon na naginawa ko. Sa tuwing iniisip ko, siguro kung hindi ka umalis sa comfort zone ko, kung pinagpatuloy ko yung pagtatago at pag-iwas sa nakaraan ko, ano kayang buhay ko? May Rihanna at Rafael na kaya ko? O hanggang ngayon miserable pa rin ang buhay ko? At palagi tinatanong sa sarili ko, saan ako nagkulang? Nakakasawa ba talaga akong mahalin? Ganun lang ba ako kadaling ipagpalit at kalimutan? Pero bakit ako hirap na hirap umusad? Sometimes you won't know if it is worth it or not if you don't take a risk. Meeting you, loving you, marrying you is the best happened in my life. Sinserong wika ni Santino habang nakatitig siya sa mga mata ni Lian. Ang mga mata nilang parehong ngumingiti at kumikinang dahil sa kasiyahan. Inakbayan ni Santino ang asawa niya habang si Lian naman ay inihilig ang ulo niya sa balikat ni Santino. Nakangiti nilang pinagmasdan ng pagsikat ng araw. Tahimik lang naman ang kambal dahil tulog pa ang mga to. Hinalikan ni Santino ang ibabaw ng ulo ni Lian. Sa kanya inihilig na rin ang ulo niya sa ulo ng asawa niya. Nakangiti silang nakatingin sa kawalan. Hindi man perfect ang pagsasama nila pero masaya na sila sa buhay nila. Tumingin sa kalangitan si Lian saka siya matamis na ngumiti. Mom, I know you see me. I hope you know that I am happy now with my family. Wika niya sa isip niya sa kanya hinayaan na paglandas ng mga luha niya. Palihim siyang humugot ng malalim na buntong hininga. Naging malungkot man ang kalahati ng buhay niya, pero mas marami pa yung taon na magiging masaya siya kasama ng pamilya niya. Naging matagal man na makamit niyang kasiyahan at kapayapaan, worth it naman yung paghihintay niya. They continue to watch the sunrise, bat in its golden light, a picture of hard-won peace and enduring love. The twins steer in there, a gentle reminder of the life they've created. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lian at Santino. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.